Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at magpakasawa sa katahimikan ng gabi. Habang ang malamlam na ilaw ng buwan ay dahan-dahang sumisinag sa paligid, tayo ay maglakbay sa isang kwento na puno ng mahika, sakripisyo at pagmamahal. Isang kwento ng isang prinsesa na nagbigay ng kanyang buong puso para sa kanyang bayan, at isang punong saging na nagbigay liwanag sa madilim na panahon. Ang bawat pagninilay ay nagsasabing sa bawat sakripisyo may biyayang nag-aabang. Sa paglalakbay na ito, mararamdaman mo ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at tulad ng malamlam na gabi, ang kwento ay magiging isang kaakit-akit na tulog. Pagsaluhan natin ang mga aral ng kwentong ito at hayaang ang bawat salita ay magdala ng katahimikan at pahinga sa iyong isipan. Noong unang panahon, sa isang tahimik at malago na bayan sa gilid ng kagubatan, ipinanganak si Prinsesa Luningning. Ang bayan na kanyang kinamulatan ay puno ng mga mabubuting tao at ang mga puno ng kahoy at malalawak na parang ay nagsisilbing bahay ng maraming uri ng hayop. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nagkakasundo at nagtutulungan. Walang ibang iniintindi kundi ang kapakanan ng kanilang kapwa. Sa kabila ng mga kaakit-akit na tanawin, ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang kabutihang taglay ni Luningning. Ang prinsesa ay hindi lamang maganda at matalino, kundi may puso rin siyang puno ng malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Mula pagkabata, si Luningning ay naging tanyag hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mga gawaing mabuti. Palibhas ay lumaki siya sa isang pook kung saan ang likas na yaman ay malapit sa puso ng bawat isa. Natutunan niyang mahalin ang kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Laging tinutulungan ni Luningning ang mga manguukit ng kahoy na may dalang sakit sa katawan, ang mga magsasaka na wala nang magtanim dahil sa kakulangan ng ulan, at mga kabataan na nahihirapan sa kanilang mga aralin. Huwag mong isipin na siya ay isang prinsesa na tamad na nag-aaksaya ng oras. Sa katunayan, siya ay isang leader na may malasakit sa bawat isa. Sa kabila ng mga kaharian at hari na may mga sakripisyo at karangyaan, si Luningning ay masaya na nakikita ang kanyang mga tao na masaya at buo ang puso. Isang mainit na hapon, habang ang araw ay tila pinapaso ang kanyang mga balat, ang bayan ni Luningning ay sinalubong ng isang kakaibang pagbisita. Isang matandang diwata ang dumating mula sa malalayong bundok, nakasuot ng puting balabal at may isang matalim na tingin sa mata. May kakaibang aura siyang dala na tila ba naglalaman ng mahika at kababalaghan. Hindi ito isang bisitang ordinaryo lamang, kundi isang nilalang mula sa mga sinaunang panahon. May mga kwento sa bayan na nagsasabing ang mga diwata ay dumadalaw tuwing may isang tao na may natatanging katangian, kagandahan, tapang, at higit sa lahat, malasakit sa kapwa. Nang makita ng diwata si Luningning, napansin niyang ang batang prinsesa ay isang perpektong halimbawa ng isang tagapangalaga ng bayan at kalikasan. Ang mga mata ni Luningning ay kumikislap na puno ng malasakit at ng pangarap na maglingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ayon sa diwata, nararamdaman niya na si Luningning ay hindi lamang maganda sa panlabas, kundi pati na rin sa kanyang puso at kaluluwa. Siya ay namumukod-tangi sa ibang mga prinsesa, hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa hindi matatawarang kabutihang taglay. Hindi nagtagal, tinawag ng diwata si Luningning upang makipag-usap. Habang naglalakad silang magkasama sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno, ipinaliwanag ng diwata
na siya ay ipinadala mula sa mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Siya ay may misyon na maghanap ng isang nilalang na may kakayahang magtanggol at magbigay halaga sa mga biyaya ng kalikasan. Luningning, sa mga mata ng diwata, ay ang perpektong tao upang magdala ng pagbabago sa bayan at sa buong kaharian. Ipinagkaloob ko sa iyo ang isang espesyal na regalong puno, ang wika ng diwata. Ito ay isang punong saging, hindi katulad ng ibang mga puno. Hindi lamang ito magbibigay ng mga matamis na prutas, kundi ang bawat bunga nito ay magiging simbolo ng pag-ibig at pag-asa. Isang punong magiging saksi ng mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Ngunit tandaan, ang iyong sakripisyo ay magiging dahilan ng pagkawala ng puno. At ang bawat prutas na ipamahagi mo ay magsisilbing alaala ng iyong kabutihang loob. Hindi makapaniwala si Luningning sa narinig. Puno ng pangarap at kagalakan ang kanyang puso nang malaman niyang may regalong ipinagkaloob ang diwata, ngunit may kasamang responsibilidad. Tinanong siya ni Luningning, "Bakit ako? Hindi ko pa nararanasan ang mga pagsubok na tinutukoy mo. Bakit ako ang napili?" Sumagot ang diwata ng may kabuntot na tapang at kababaang loob. Ang mga pagsubok ay darating sa iyong buhay. Sa kabila ng iyong kabutihang loob, magkakaroon ka ng mga pagkakataon na kailangan mong magdesisyon kung alin ang iyong pipiliin. Ang sarili mong kapakanan o ang kapakanan ng iba. Ang punong ito ay magiging gabay mo, ngunit hindi ito mananatili magpakailanman. Ibinibigay ko ito sa iyo bilang tanda ng aking tiwala. Makalipas ang ilang sandali, naglakbay si Luningning patungo sa kanyang palasyo. Dala-dala ang mga pangako ng diwata at ang kanyang bagong misyon. Itinanim niya ang punong saging sa isang liblib na sulok ng kanyang hardin at ipinagdasal niyang sana ay magtagumpay siya sa mga pagsubok na darating. Hindi niya alam na ang regalong ito ng diwata ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata ng sakripisyo, pag-ibig at mga hindi malilimutang kwento. Ang kwento ng saging ay nagsimula na at hindi na ito maiiwasan. Ang bawat kaganapan ay maghahatid sa kanya ng mahahalagang aral na magbibigay ng gabay sa kanya at sa mga tao sa kanyang kaharian. Matapos ang pagbisita ng diwata at ang pagpapalaganap ng mahiwagang regalo, inihatid ni Luningning ang punong saging sa isang tahimik na sulok ng kanyang hardin. Pinili niyang ilagay ito sa gilid ng kanyang palasyo, kung saan ang araw ay laging sumisikat at ang hangin ay dumarampi ng mahinahon sa mga dahon ng puno. Napakaganda ng tanawin sa paligid. Ang lugar na ito ay puno ng mga bulaklak, matataas na puno ng kahoy at mga halaman na naglalaman ng iba't ibang kulay at amoy. Pinili niyang dito itanim ang punong saging dahil sa kanyang pananaw na ito ay magiging isang simbolo ng kalikasan, ng buhay at ng pagmamahal. Dahil sa mga aral na ibinahagi ng diwata, alam ni Luningning na may layunin ang punong ito. Hindi ito isang ordinaryong halaman. Ang bawat saging na magiging bunga nito ay magkakaroon ng kakaibang kulay, dilaw, pula at berde, at bawat kulay ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang dilaw na saging ay simbolo ng kasiyahan at kaligayahan. Ang pula ay sumisimbolo ng pag-ibig at sakripisyo, at ang berde naman ay naglalarawan ng pag-asa at pagkakaroon ng bagong buhay. Ang bawat prutas ay magiging sagisag ng isang mahalagang aral na ipinagkaloob sa kanya ng diwata. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay may iba't ibang anyo, ngunit lahat ay may kapasidad na magbigay ng saya at aliw sa bawat isa. Bilang isang prinsesa, hindi pwedeng mawala ang pagkakataon
na maipakita sa kanyang mga nasasakupan ang mga biyaya ng kalikasan. Isang hapon, dinala ni Luningning ang mga pinuno ng kanyang bayan at mga tagapangasiwa sa hardin upang ipakita ang punong saging. Nang makita ng mga tao ang puno, lahat sila ay nahulog sa paghanga. Ang mga bunga nito ay nagniningning sa araw. Ang mga saging na may iba't ibang kulay ay tila sumasayaw sa hangin at ang kanilang matamis na amoy ay sumasabog sa buong paligid. Wala ni isa sa kanila ang hindi namangha sa kagandahan ng punong ito at sa mga kakaibang prutas na nakabitin dito. Tinutulungan ni Luningning ang mga tao sa kanyang bayan upang maghanda at magdulot ng kasiyahan mula sa mga saging. Ipinamahagi nila ang mga dilaw na saging sa mga bata at nakikita ni Luningning kung paanong ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay tila nagpapakita ng tuwa at kaligayahan. Ang mga pulang saging ay inireserve naman para sa mga magulang at matatanda bilang tanda ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo at gabay sa kanilang mga anak. Samantalang, ang mga berdeng saging ay ipinamahagi sa mga manguukit ng kahoy at mga magsasaka upang maging simbolo ng pag-asa sa isang mas maginhawang bukas. Ngunit habang nagsasaya ang bayan, dumating ang isang mahalagang mensahe mula sa diwata. Muling bumisita ang diwata kay Luningning at sa kanyang mga mata, tila may kagalakan at kalungkutan na magkasama. Pinili ko ang iyong bayan at ikaw, Luningning, upang magdala ng pagbabago. Ngunit tandaan, may kondisyon ang regalong ito, wika ng diwata. Nagulat si Luningning, ngunit nalaman niya na darating na ang isang hamon. Ano po ang kondisyon ng punong ito? Tanong ni Luningning habang nag-aalala sa maaaring epekto nito sa kanyang bayan. Ang punong saging ay hindi magtatagal magpakailanman, sagot ng diwata. Kung ipamahagi mo ang mga saging sa iba, ang puno ay mawawala. Ngunit sa bawat prutas na iyong ipamamahagi, isang simbolo ng pag-ibig at kasiyahan ang mag-iiwan sa bawat henerasyon. Ang mga saging ay magiging alaala ng iyong kabutihang loob at ang pagmamahal na ibinahagi mo sa mga tao. Ang punong saging ay maglalaho, ngunit ang mga prutas nito ay magiging buhay sa puso ng bawat isa. Napansin ni Luningning na ang mga saging na ipinamahagi niya ay nagbigay ng labis na kasiyahan sa mga tao at tila kumikislap ang kanilang mga mata. Ngunit hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng kasiyahan na dulot ng punong saging, ang pagtulong at pagmamahal na ipinagkaloob sa kanyang bayan ay nagdudulot ng isang mahalagang sakripisyo. Alam niyang darating ang panahon na magpapaalam ang puno, ngunit naiisip din niyang kung wala ang sakripisyong ito, paano magbibigay buhay ang mga biyaya sa bawat isa. Ang pag-aalala ni Luningning ay nagbigay daan sa isang mahalagang pagninilay. Ang kondisyon na ibinigay ng diwata ay isang paalala na ang kalikasan at mga biyaya nito ay may hangganan at ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ay hindi laging nakikita sa mga bagay na ating tinatangkilik. Ang bawat bagay, kahit gaano pa ito kahalaga, ay nangangailangan ng pagpapahalaga at paglilimos. Kung ang saging ay magiging simbolo ng kasiyahan at pag-ibig, ito rin ay magsisilbing paalala na ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ay naglalaman ng mga aral at hindi natatapos sa isang pagkakataon. Bilang prinsesa at tagapangalaga ng kanyang bayan, napag-isip-isip ni Luningning na handa siyang magbigay ng sakripisyo para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa punong saging at ipinagpatuloy ang pamamahagi ng mga prutas nito sa bawat isa. Alam niyang hindi magtatagal ang punong ito, ngunit ang mga aral na natutunan mula dito ay magsisilbing gabay sa kanyang mga nasasakupan
Isang aral na magpapaalala sa bawat isa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal o kalaki ang ating natamo, kundi sa kung paano natin ginagamit ang mga biyayang natamo upang magbigay ng kaligayahan at pag-asa sa iba. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, naiisip ni Luningning na bagamat ang punong saging ay mawawala, ang mga prutas nito ay patuloy na magbibigay gabay at kasiyahan sa bawat henerasyon. Ang punong saging ay hindi natatapos sa isang halaman, kundi sa isang legasiya ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa, isang legasiya na itatanim sa puso ng bawat isa sa bayan. Sandali lamang. Kung nakakatulong ang kwentong ito sa iyong pagpapahinga, maaari kang mag-like at mag-subscribe sa Himbing Stories PH. Mayroon ka bang nais na kwento para sa mga susunod na videos? Maaari mong i-comment ang iyong mga suggestion sa ibaba. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento. Habang lumilipas ang mga taon, ang kaharian ni Luningning ay patuloy na lumago at naging masagana. Ang mga tao sa buong bayan ay nagpatuloy sa kanilang mga simpleng buhay, at ang punong saging na ipinagkaloob ng diwata ay naging isang simbolo ng kasiyahan at pag-asa para sa lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang isang masamang balita. Ang kanilang kaharian ay inatake ng isang makapangyarihang kalaban mula sa ibang kaharian. Ang mga kalaban ng kaharian ni Luningning ay mga mandirigmang brutal at walang kaluluwa. Ang kanilang layunin ay sakupin ang kaharian at lipulin ang mga tao upang makuha ang mga yaman at lupaing matatagpuan dito. Ang digmaan ay sumikna parang isang malupit na bagyong sumira sa bawat sulok ng bayan. Ang mga kabahayan ay sinunog, ang mga taniman ay winasak, at ang mga mahihirap na tao ay pinilit na lumikas sa mga kagubatan upang makaligtas sa mga pag-atake. Isang malupit na panahon ng takot at pangamba ang sumalubong sa bayan ni Luningning. Habang ang mga mandirigma ng kaaway ay patuloy na naghasik ng lagim at pagkawasak, si Luningning ay hindi tumigil sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga tao, mga sugatang mandirigma, mga nagugutom at mga nawalan ng tahanan. Siya mismo ay lumabas sa kanyang palasyo, naglakbay sa gitna ng digmaan at nagsimulang maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng labanan. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng kanyang mga personal na kagamitan, maglaan ng pagkain at magpakita ng malasakit sa bawat sugatang kaluluwa na kanyang matutulungan. Isang hapon, habang siya ay nag-aalaga ng mga sugatang mandirigma, napansin ni Luningning na may isang batang babae na naglalakad patungo sa kanya. Tinutulungan ng batang ito ang kanyang lola na may sugat sa katawan. Nang makita ni Luningning ang sitwasyon, nagmadali siyang kumuha ng ilang mga prutas mula sa punong saging at ibinigay ito sa batang babae. "Kunin mo ito at ibigay mo sa iyong lola," sabi ni Luningning. Ito ay magbibigay sa kanya ng lakas. Ibinigay ng batang babae ang mga saging kay Luningning at tumulong pa siya sa paghahanda ng pagkain para sa mga sugatang mandirigma. Habang sila ay nagtatrabaho, nagsimulang magkwento ang batang babae tungkol sa mga pangarap niyang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. "Gusto ko po sanang maging isang manguukit ng kahoy balang araw," sabi ng batang babae. "Gusto ko rin po sana makatulong sa aking mga magulang at sa iba pang tao sa bayan." Sa narinig na ito, napaisip si Luningning. Ang digmaan ay hindi lamang nagdulot ng pagkawasak sa kanilang mga tahanan, kundi nagbigay rin ito ng takot sa mga pangarap at adhikain ng mga kabataan. Ngunit nakita ni Luningning
na ang mga saging mula sa punong ibinigay sa kanya ay hindi lamang nagbigay ng kaligayahan sa mga tao, kundi nagsilbing simbolo ng kanilang lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok. Pinili ni Luningning na patuloy na magbigay ng prutas mula sa punong saging upang magbigay lakas at pag-asa sa mga tao sa kanyang bayan. Ang punong ito ay hindi nawawala hanggang may buhay, may kasamahan at pag-asa, wika ni Luningning sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang mga linggo ng digmaan, ngunit sa bawat prutas na ipinamahagi ni Luningning, ang mga tao ay unti-unting nakakaramdam ng lakas. Nagsimula silang magtangkilik sa mga saging bilang isang simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Kung ang isang tao ay sugatang-sugatan, nagbigay siya ng saging upang magpaginhawa ng katawan at kaluluwa. Kung may nagugutom, ibinibigay ni Luningning ang mga saging mula sa puno upang bigyan sila ng lakas upang magpatuloy sa pakikibaka. Sa kabila ng lahat ng pagkawasak at takot, ang saging ay nagbigay sa mga tao ng lakas upang magpatuloy sa kanilang laban. At ang punong saging ay naging isang simbolo ng hindi matitinag na pagnanais ng bayan na makaligtas at makabangon mula sa kalamidad. Isang gabi, nang ang digmaan ay tila nagiging mas matindi at wala nang naglalakas loob na lumabas mula sa kanilang mga tahanan, nagdesisyon si Luningning na magtungo sa pinakamalalayong bahagi ng bayan at tulungan ang mga nawala ng tahanan. Doon, nakita niya ang isang batang mandirigma na tila nawawala ang kumpiyansa at naghihirap sa pag-asa. Habang lumalapit siya sa batang mandirigma, ibinigay niya ang isang pulang saging mula sa punong saging. Ito, wika ni Luningning, ang saging na ito ay naglalaman ng pag-ibig at tapang. Gamitin mo ito upang magpatuloy sa iyong laban. Sa pagbigay ni Luningning ng saging, nakakita ang batang mandirigma ng isang bagong pag-asa. Naramdaman niya ang lakas na nagmumula sa mga simpleng bagay, ang pag-ibig at sakripisyo ng mga tao sa kanilang bayan. Muling bumangon ang kanyang tapang at muling nakipaglaban upang protektahan ang kanyang bayan. Ang digmaan ay patuloy na nagdulot ng takot at pagkawasak sa kaharian ni Luningning, ngunit sa bawat prutas na ipinamahagi niya mula sa punong saging, nagsimula ring muling magtagumpay ang bayan. Sa bawat saging na ipinamahagi, ang mga tao ay nagsanib puwersa upang mapanatili ang kanilang kaharian at ang mga pangarap ng bawat isa. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nilang ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang sa mga armas at digmaan, kundi sa pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Matapos ang matinding digmaan, si Luningning ay patuloy na nagbigay ng tulong sa kanyang mga nasasakupan. Ang punong saging na ipinagkaloob ng diwata ay naging isang mahalagang simbolo ng pag-asa at lakas, hindi lamang sa kanyang kaharian kundi sa buong bayan. Ipinagkaloob ni Luningning ang mga saging mula sa punong iyon, at sa bawat saging na naipamahagi, ang bawat isa ay nakaramdam ng ginhawa at kagalakan. Ang mga bata, matatanda, mandirigma at maging ang mga mang-uukit ng kahoy, lahat sila ay nakikinabang mula sa biyayang dala ng punong saging. Ngunit habang ipinagkakaloob ni Luningning ang mga saging sa mga tao, unti-unting naramdaman niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang hardin. Ang punong saging na dating malusog at matatag ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Ang mga dahon nito ay kumupas, at ang mga saging na dapat sana ay nagiging mas marami ay tila nauubos na. Isang araw, habang tinutulungan ni Luningning ang mga kababayan niyang nagugutom, napansin niyang ang punong saging ay tila namumukadkad sa isang huling pagkakataon. Ang huling mga prutas
ay kumikislap, ngunit ang puno mismo ay nagsimulang matumba, unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Nagmadali siyang pumunta sa punong iyon at iniiwasan ang mga saloobin ng takot at panghihinayang. Bakit ito nangyayari? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkawala ng puno. Ang mga prutas na dati puno ng kagalakan at kasiyahan ay nagiging unti-unting alon ng alikabok na kinain ng hangin. Habang nakatayo siya sa ilalim ng nalalapit na pagkawasak ng punong saging, muling dumating ang diwata. Sa kabila ng kalungkutan na dulot ng pagkawala ng puno, ang diwata ay naglakad patungo kay Luningning na may nakangiting mukha. "Huwag kang malungkot, mahal kong prinsesa," sabi ng diwata. "Ang bawat prutas na iyong ipinamahagi ay may dalang kabutihan at liwanag. Ang punong ito ay nawawala, ngunit ang kanyang mga biyaya ay magpapatuloy sa bawat pusong natulungan." Sumagot si Luningning, "Ngunit paano? Bakit nawawala ang punong ito? Ang mga saging na ibinahagi ko ay nagbigay kagalakan sa bawat tao. Paano ko makakayanan na mawalan ng isang mahalagang simbolo ng ating bayan?" Tumingin ang diwata kay Luningning nang may pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang punong saging ay hindi nawawala ng basta-basta. Ang mga biyaya mula rito ay hindi nauubos sa isang punong halaman lamang. Ang mga prutas na ibinahagi mo ay nagbigay ng hindi lamang pisikal na kaligayahan, kundi pati na rin ng espiritual na lakas sa mga tao. Ang tunay na layunin ng punong ito ay matutunan mong magbigay ng sakripisyo at magtulungan. Ito ay simbolo ng pagmamahal na nagbabalik sa iyong bayan. Naintindihan ni Luningning na ang pagkawala ng punong saging ay hindi simbolo ng kabiguan, kundi isang tanda na ang kanyang layunin ay naabot na. Ang mga prutas na ipinamahagi mula rito ay nagbigay ng lakas at kagalakan sa bawat tao. At ang mga biyaya nito ay patuloy na magbubunga sa puso ng bawat isa. Habang tumitingin si Luningning sa nalalapit na pagkawala ng puno, naalala niya ang lahat ng magagandang bagay na naidulot nito sa kanyang kaharian. Ang saging na ipinamahagi niya ay nagsilbing gabay at lakas para sa mga nasugatang mandirigma, ang mga bata na nawala ng magulang, at ang mga magulang na nagkaroon ng pag-asa upang muling magtulungan. Ngunit ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa pisikal na bagay lamang. Natutunan ni Luningning na ang pinakapayak at pinakamahalagang sakripisyo ay ang pagpapamahagi ng iyong sarili at pagmamahal sa kapwa. Sa paglipas ng mga linggo, hindi na nakita ni Luningning ang punong saging sa kanyang hardin. Ngunit sa kabila ng pagkawala nito, ang bayan ay patuloy na nagniningning sa kagalakan at pag-asa. Ang mga tao ay hindi naghinagpis, bagkus ay ipinagdiwang nila ang mga aral na natutunan mula sa punong iyon. Nagsimula silang magtulungan upang mapanatili ang kaligayahan sa kanilang bayan. Bawat isa sa kanila ay naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal at sakripisyo. Ang pagkawala ng punong saging ay hindi nagdulot ng kalungkutan, kundi nagbigay daan para sa isang bagong simula. Sa kabila ng pagkawala ng prutas na dati ay simbolo ng kasiyahan, natutunan ng bayan ni Luningning na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakasalalay sa mga bagay na material, kundi sa mga kabutihang loob at pagmamahal na kanyang naipamahagi. Sa bawat simpleng gawain at sakripisyo, ang kabutihang ipinagkaloob ni Luningning sa kanyang mga nasasakupan ay patuloy na nagbigay ng liwanag at gabay sa kanilang buhay. Ang punong saging ay nawala, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatili sa bawat puso ng mga tao. At sa bawat araw na lumilipas, ang bayan ay patuloy na nagsisilibing isang patunay ng walang katapusang pagmamahal at sakripisyo
na itinatag ni Luningning. Ang pagkawala ng punong saging ay nagdulot ng kalungkutan sa bayan ni Luningning. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating, nagpatuloy ang bayan sa pagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagkakaisa. Ang mga prutas na ipinamahagi mula sa punong saging ay nagsilbing simbolo ng isang bagong pag-asa, at bagamat ang punong ito ay nawala, ang mga aral na dulot nito ay patuloy na nanatili sa bawat tao sa bayan. Hindi na ito simpleng prutas, kundi naging isang sagradong alaala ng pagmamahal at sakripisyo na ipinagkaloob ng prinsesa at ng kanyang mga nasasakupan. Sa mga araw pagkatapos mawala ang puno, naglakbay si Luningning mula sa kanyang palasyo hanggang sa bawat sulok ng kanyang kaharian. Dala ang malalim na pagnanais na magbigay muli ng pag-asa sa mga tao. Siya ay bumisita sa bawat tahanan, mula sa mga mahihirap na magsasaka hanggang sa mga mang-uukit ng kahoy at mga mandirigma na nagbalik mula sa digmaan. Hindi siya huminto. Hindi siya sumuko sa mga pagsubok ng panahon dahil alam niyang sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, muling-muling magbabalik ang saya at pag-asa sa puso ng kanyang mga nasasakupan. Sa bawat bahay na pinupuntahan ni Luningning, ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang mga huling saging bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa mga biyayang naibahagi ni Luningning at ng punong saging. Walang nagpatigil sa kanila sa pagbabalik loob kay Luningning. Ang bawat tao ay nagbigay ng kanya-kanyang sakripisyo. Ang mga bata ay nagdala ng mga bulaklak at mga inaning prutas mula sa kanilang mga hardin upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Ang mga matatanda naman na may malalalim na mga pangarap at alalahanin ay nagdala ng mga alahas na minana pa sa kanilang mga ninuno bilang tanda ng kanilang paggalang at pagpapahalaga kay Luningning. Isa sa mga malalim na alaala ni Luningning ay ang isang matandang mang-uukit ng kahoy na lumapit sa kanya. Ang matanda ay may mga sugat sa mga kamay, marahil dulot ng mahabang taon ng pagtatrabaho sa pag-ukit ng kahoy. Ibinigay ng matanda ang kanyang huling saging kay Luningning at sinabi, "Ito po, prinsesa, ay isang simbolo ng aming pasasalamat. Hindi ko na kayang magtanim pa ng puno, ngunit ang saging na ito ay tanda ng aking buong pagkatao. Sa bawat saging na ipinamahagi niyo, ang aming mga puso ay napuno ng ligaya." Ipinagpasalamat ni Luningning ang bawat pag-aalay ng mga tao, at sa bawat saging na kanyang natanggap, nakita niya na ang mga ito ay hindi lamang simpleng prutas, kundi mga alay ng sakripisyo at pagmamahal. Naunawaan ni Luningning na ang tunay na kabutihang ipinagkaloob ng bawat isa sa kanya ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihang loob at malasakit na hindi inaasahan. Ang mga saging na naipamahagi ay naging isang simbolo ng di mabilang na sakripisyo at pagmamahal na ipinagkaloob sa kanya ng bawat tao sa bayan. Sa kabila ng pagkawala ng puno, ang mga saging ay naging isang pamana na nagbigay pag-asa at liwanag sa kanilang komunidad. Habang patuloy ang paglalakbay ni Luningning sa kanyang bayan, nagsimula siyang mag-isip ng mga bagong paraan upang matulungan ang kanyang mga nasasakupan. Ang bayan na dati ay puno ng mga saksi sa kasiyahan mula sa punong saging ay unti-unting nagiging isang komunidad na naghahanap ng bagong pag-asa. Alam ni Luningning na hindi sapat ang pagtanggap ng mga saging na iniaalay sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang upang mas lalo pang matulungan ang mga tao at muling buhayin ang espiritu ng bayan. Nag-isip siya ng mga programa at proyekto na makikinabang ang bawat isa sa mga ito, mula sa pagtulong sa mga magsasaka upang magtanim ng mga bagong punong saging
hanggang sa pagbuo ng mga kasunduan upang mapalakas ang ekonomiya ng bayan. Habang nag-iisip ng mga plano, natutunan ni Luningning na ang pinakamahalaga ay ang pagbabalik loob ng mga tao sa bawat isa. Hindi kailangan ng malaking yaman o mahahabang proyekto upang mapabuti ang bayan. Ang pagtulong sa bawat isa, ang pagpapakita ng malasakit at ang pagbabahagi ng mga biyaya na mayroon tayo ay sapat na upang makapagbigay ng bagong simula. Natutunan niyang ang bawat saging, bagamat isang simpleng prutas, ay may kakayahang magbigay ng pag-asa at magugnay sa mga tao upang magtagumpay sa mga pagsubok na kanilang kinahaharap. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Luningning upang itaguyod ang mga proyekto at programa para sa kanyang mga nasasakupan, hindi niya nakalimutan ang aral na natutunan mula sa punong saging. Bagamat ang punong iyon ay nawawala na, ang mga biyaya na dulot nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Nagpatuloy ang bayan ni Luningning sa kanilang paglalakbay ng sakripisyo at pagmamahal, at sa bawat pag-aalay ng mga tao, ang pagmamahal ni Luningning ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ni Luningning na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa mga simpleng pagkilos ng kabutihang loob at malasakit sa kapwa. At habang ang saging ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa bawat isa, natutunan nila na ang pinakamahalagang biyaya ay ang pagmamahal na hindi matitinag, na patuloy na sumasabog sa puso ng bawat isa. Matapos ang pagkawala ng punong saging at ang mga aral na natutunan mula rito, patuloy si Luningning sa kanyang mga pagsisikap upang magbigay ng kasiyahan at pag-asa sa kanyang bayan. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga tao, nagsagawa ng mga proyekto upang muling buhayin ang ekonomiya at hindi tinatantanan ang pagpapakita ng malasakit sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nararamdaman pa rin niyang may kulang. Hindi sapat ang mga proyekto at mga hakbang na kanyang ginagawa upang punan ang puso ng kanyang mga nasasakupan ng tamang gabay at pag-asa. Minsan, habang naglalakad siya sa isang makulimlim na hapon, tumigil si Luningning sa kanyang mga ginagawa at nagdasal ng taimtim. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa mga bundok sa malayo at nagbulay-bulay. Panginoon, tulungan mo akong magbigay ng tunay na pag-asa sa aking bayan. Ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay pa rin akong hinahanap. Patawarin mo po ako kung kulang ang aking mga nagawa. Wika ni Luningning, ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Habang siya ay nagdarasal, biglang lumabo ang paligid. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang mga puno sa paligid ay nagsimulang maggalaw tulad ng may kasunduan. Tinutok ni Luningning ang kanyang mga mata sa dilim at hindi nagtagal, isang pamilyar na liwanag ang sumik mula sa malayo. Isang diwata ang muling nagpakita sa harap ni Luningning. Ang diwata ay may malumanay na ngiti at may hawak na isang makulay na prutas sa kanyang mga kamay. Hindi ka nag-iisa, mahal kong prinsesa, wika ng diwata, habang papalapit kay Luningning. Nakikita ko ang iyong mga pagsusumikap at alam ko ang iyong paghahanap ng mas mataas na layunin. Ang bawat sakripisyo mo ay hindi napapansin ng mga mata ng tao, ngunit alam ng puso ng iyong bayan ang iyong mga ginawa. Sumulayap si Luningning sa diwata. Napansin niyang may kabuntot na malalim na kabatiran ang mga mata ng diwata. Diwata, sabi ni Luningning, nagsimula ako ng mga proyekto upang magbigay pag-asa at kasiyahan sa aking mga nasasakupan,
Ngunit nararamdaman ko pa ring may kulang. Nawala na ang punong saging at ang mga biyaya nito, pati na ang mga sakripisyo, tila ba naglaho sa lahat ng aking mga pagsubok. Ang punong saging, tulad ng iyong mga magagandang layunin, ay naging isang paalala na hindi laging matatamo ang mga biyaya sa pamamagitan ng material na bagay. Sagot ng Diwata. Ngunit sa bawat sakripisyo at sa bawat pag-aalay ng iyong sarili, nahanap mo ang pinakamahalagang biyaya, ang pag-ibig. Hindi ito nawawala, Luningning. Ang pag-ibig na walang hanggan ay hindi nasusukat sa mga bagay na nasasaktan, kundi sa kung paano mo ipinagkaloob ang iyong buong puso. Hindi pa tapos ang Diwata sa kanyang sasabihin nang hawakan niya ang saging na dala at iniabot kay Luningning. Ito ay hindi katulad ng ibang saging. Ito ay espesyal, isang saging na walang kapantay. Ang saging na ito ay simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Ipinagkaloob ko ito sa iyo bilang isang tanda ng hindi matitinag na pagmamahal na hindi kayang mabura ng kahit na anong pagsubok. Si Luningning ay nagulumihanan, ngunit sabik na tinanggap ang saging mula sa Diwata. Ang saging na ito ay may kakaibang anyo at kulay. Ang balat nito ay kumikislap na may mga gintong guhit, at ang nilalaman nito ay puno ng liwanag at init. Habang tinitingnan ito, isang matinding damdamin ng pagmamahal at kagalakan ang bumalot kay Luningning. Hindi ito isang karaniwang prutas, ito ay mayroong kakaibang aura ng pag-ibig na hindi matitinag, hindi mapapalitan, at hindi nawawala. Isang simbolo ng wagas na pagmamahal, isang pagmamahal na magtatagal, magpakailanman. Hindi mo kailangan maghanap pa ng mga bagay upang mapuno ang iyong bayan, Luningning, sabi ng Diwata. Ito ay isang saging na magbibigay sa iyo ng lakas, ngunit hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay. Ang saging na ito ay magbibigay sa iyo ng kagalakan dahil ito ay magiging paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga sakripisyo na ibinibigay mo mula sa iyong puso. Ang mga salitang ito ay tumimo kay Luningning. Dahan-dahan niyang piniga ang saging at ang katas nito ay kumalat sa kanyang mga kamay. Tinutok niya ang mga mata sa liwanag na nagmumula sa saging at napansin niyang ang bawat patak ng katas ay naglalaman ng isang mensahe. Ang mensaheng ito ay nagsasabi ng pag-ibig at sakripisyo ay walang katapusan at ang iyong bayan ay magtatagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Muling nagbalik ang Diwata at bumulong kay Luningning. Ang pag-ibig ay hindi kayang ilarawan ng mga salitang ordinaryo. Ang mga pagkatalo ay parte lamang ng isang mas malaking plano. Tanggapin mo ang pag-ibig na ito at ikalat ito sa iyong bayan. Hindi sa mga bagay na hawak mo nasusukat ang iyong halaga, kundi sa kabutihang loob at sa mga magagandang gawa na naipamana mo sa iyong mga nasasakupan. Habang ang Diwata ay naglalaho, iniwan niya si Luningning na may isang saging na magbibigay ng kalakasan at gabay. Si Luningning ay nagbalik sa kanyang palasyo, dala ang bagong kaalaman at gabay mula sa Diwata. Naisip niyang ang tunay na pag-ibig, tulad ng saging na ito, ay walang hanggan at hindi natitinag. Muling napagtanto ni Luningning na ang kanyang mga pagsubok, mga sakripisyo at pagmamahal ay nagbigay ng liwanag at gabay sa kanyang bayan. Hindi na niya kailangang maghanap pa ng material na bagay upang matulungan ang kanyang mga tao. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na hindi matitinag at hindi matitinag ng kahit anong pagsubok. Ang saging na ipinagkaloob ng Diwata ay nagbigay ng isang bagong pananaw kay Luningning at natutunan niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang bayan. Ang tunay na halaga ng buhay
ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga sakripisyo at pagmamahal na ipinagkaloob ng isang tao sa kanyang kapwa. Matapos ang lahat ng pagsubok at sakripisyo na dumaan sa kaharian ni Luningning, natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Ang mga saging na patuloy na ipinagkakaloob ni Luningning sa kanyang mga nasasakupan ay naging simbolo ng hindi matitinag na pagmamahal at kabutihang loob. Ang saging na ito ay hindi lamang prutas, kundi isang alaala ng mga sakripisyo at pagmamahal na ibinuhos ng prinsesa sa kanyang bayan. At sa bawat prutas na ipinamahagi niya, naramdaman niyang ang kanyang mga alay ay patuloy na magbibigay liwanag at kasiyahan sa bawat henerasyon. Habang ang mga tao sa bayan ay patuloy na tinatangkilik ang mga saging na ipinagkaloob ni Luningning, muling dumaan ang isang malaking pagsubok. Isang malupit na tagtuyot ang dumating sa buong kaharian, nagdulot ng matinding kakulangan sa pagkain at tubig. Ang mga bukirin ay natuyot at hindi na kayang magtanim ng mga magsasaka. Ang mga hayop ay nanghina at ang mga tao ay nagugutom. Si Luningning bilang prinsesa ay labis na nababahala sa kalagayan ng kanyang bayan. Nais ni Luningning na magbigay ng lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit alam niyang may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng isang tao. Ipinagpatuloy niya ang pamamahagi ng mga saging, kahit na ang puno ng saging na nagbigay ng mga biyaya ay nawala na. Ang mga saging na iniaalay niya ngayon ay nagiging simbolo ng kanyang tapang at pagtanggap sa mga pagsubok na dumarating. Habang ipinagkakaloob ang bawat saging, nakikita ni Luningning ang mga ngiti ng mga tao sa kanyang bayan. At kahit na ang mga bata ay masaya sa kanilang mga simpleng biyaya, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa mga darating pang araw. Habang si Luningning ay namamahagi ng mga saging sa mga puok na naapektuhan ng tagtuyot, nakatagpo siya ng isang matandang mang-uukit ng kahoy. Isang magkasunod na pagkatalo sa buhay ng matanda. Ang kanyang anak ay pumanaw sa digmaan at ang kanyang asawa ay nawala ng trabaho dahil sa tagtuyot. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkalugi, ang matanda ay patuloy pa ring nag-aalaga sa kanyang mga alaga at naglililok ng kahoy upang magbigay ng mga pangangailangan sa iba. Nang makita siya ni Luningning, hindi siya nag-atubiling magbigay ng ilang saging bilang tanda ng kanyang malasakit. "Matanda, magbalik loob ka sa akin. Sabihin mo kung anong maitutulong ko pa sa iyo," sabi ni Luningning. Kanyang ipinag-aalay ang mga saging mula sa natirang puno. "Tulad ng puno ng saging na nawawala," sagot ng matanda, "ang ating mga sakripisyo ay nawawala rin. Ngunit ang ating pagmamahal at kabutihang loob ay hindi maglalaho. Hindi ko na inaasahan pa ang mga biyaya, prinsesa. Huwag mong ipag-alala ang aming buhay. Ang kaharian mo ay may puso na patuloy na magbibigay ng liwanag." Ang mga salitang iyon ng matanda ay nagbigay ng malaking aral kay Luningning. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang mga sakripisyo at kabutihang loob ay hindi nawawala. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano niya ibinibigay ang kanyang buong puso para sa kapwa. Ang mga saging na ipinagkaloob niya ay nagiging simbolo ng patuloy na pag-ibig at sakripisyo na ipinagkaloob ng bawat isa. At sa bawat prutas ay makikita ang hindi mabilang na kabutihang loob na patuloy na nagbibigay liwanag sa bawat buhay. Habang lumilipas ang mga linggo, natutunan ni Luningning na tanggapin ang kanyang mga pagkatalo at pagsubok.
hindi lahat ng bagay ay makakamtan at hindi lahat ng sakripisyo ay agad magbabalik ng magandang bunga. Ngunit sa kanyang mga pagkatalo, natutunan niyang yakapin ang mga aral na dulot ng bawat pagsubok. Ang mga saging ay hindi lamang prutas, kundi mga aral na nagiging daan upang magpatuloy ang mga tao sa kanilang laban sa buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumaan sa kaharian ni Luningning, patuloy ang bayan sa kanilang mga gawain. Ang mga saging ay naging simbolo ng hindi matitinag na pag-ibig na walang katapusan. Ang saging ay hindi lamang nagsilbing pagkain, kundi isang patuloy na paalala sa bayan na sa bawat sakripisyo, may mga biyayang patuloy na ibinabalik sa kanilang komunidad. Hindi ito basta-basta nawawala, bagkus ang mga saging na ipinagkaloob ni Luningning ay nagiging simbolo ng walang katapusang pagmamahal at sakripisyo. Sa mga huling linggo ng tagtuyot, nang magsimula ng bumalik ang mga ulan at muling magsimulang magbunga ang mga pananim, si Luningning ay muling nakatingala sa langit. Nagpasalamat siya sa mga biyaya at aral na natutunan mula sa mga pagsubok. Nakita niya na ang bawat sakripisyo ay may kabuntot na pagpapala at ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga sakripisyo at kabutihang loob na patuloy na binubuo sa bawat tao. Ang mga saging ay hindi lamang isang prutas na tinatanim, kundi isang simbolo ng buhay ni Luningning. Isang buhay na puno ng pagmamahal, sakripisyo, at di mabilang na kabutihang loob na ipinagkaloob sa bawat isa, at habang ang kanyang kaharian ay muling nabuhay sa tulong ng mga ulan, natutunan ni Luningning na ang pag-ibig ay walang hanggan, tulad ng mga saging na patuloy na nagbibigay kasiyahan at lakas sa bawat henerasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang bayan ni Luningning ay patuloy na lumago at naging isang masaganang komunidad. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap, ang digmaan, ang tagtuyot, at ang pagkawala ng punong saging ay nagsilbing mga mahahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan nilang magpatuloy at magsanib puwersa. Ang mga sakripisyo at kabutihang loob na ipinagkaloob ni Luningning ay hindi nakalimutan. At ang mga aral na dulot ng punong saging ay naging gabay sa bawat isa sa kanila. Nang matapos ang mga pagsubok, nagsimula ang isang bagong tradisyon sa buong kaharian. Ipinagdiwang ng mga tao ang Araw ng Saging, isang espesyal na okasyon kung saan nagtitipon ang buong bayan upang magpasalamat sa mga biyaya at magbahagi ng mga saging. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang muling balikan ang mga sakripisyo na nagbigay liwanag at pag-asa sa kanilang bayan. Hindi lamang ito isang pagdiriwang ng kasiyahan, kundi isang pagninilay-nilay sa kahalagahan ng pagmamahal, sakripisyo at pagkakaisa. Ang mga tao ay hindi lamang nagdiriwang ng tagumpay, kundi ipinagdiriwang nila ang bawat hakbang na nagdala sa kanila sa pagkakaisa at kapayapaan. Habang ang buong bayan ay nagtitipon sa plaza, ang bawat pamilya ay nagdadala ng kanilang mga saging upang magbahagi sa iba. Ang mga matatanda, mga bata, at mga mang-uukit ng kahoy, lahat sila ay nagdadala ng saging bilang tanda ng kanilang pasasalamat kay Luningning at sa mga biyayang natamo nila sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang mga saging ay nagsilbing simbolo ng kanilang patuloy na pagmamahal sa bayan, isang paalala na ang bawat sakripisyo ay may kaukulang kabutihang dulot. Si Luningning, bagamat matagal nang hindi nakikita ang punong saging, ay patuloy pa ring binabalikan ang mga aral na iniwan ng puno. Sa araw ng pagdiriwang,
Siya ay dumaan sa mga kalsada at tinitingnan ang mga tao na nagtitipon at masaya sa kanilang mga saging. Nakita niya ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, ang mga bata na naglalaro at ang mga magulang na nagkakasama sa kanilang mga pamilya. Sa bawat saging na ipinagkaloob, nararamdaman ni Luningning na ang espiritu ng punong saging ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat isa. Sa isang bahagi ng pagdiriwang, nagsalita si Luningning sa harap ng mga tao. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang saging, bagamat isang simpleng prutas, ay nagsisilbing simbolo ng ating buhay, isang buhay na puno ng sakripisyo, pagmamahal at pagkakaisa. Hindi natin nakakamtan ang kasiyahan at tagumpay ng mag-isa. Ang bawat saging na ipinagkaloob ay nagsasabing, ang tunay na halaga ng buhay ay nasa bawat isa sa atin. Ibinigay ko sa inyo ang mga saging, ngunit ang inyong mga puso ang tunay na nagbigay ng liwanag at pag-asa. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang mas malalim na pagninilay sa bayan. Ang araw ng saging ay hindi lamang isang okasyon ng kasiyahan, kundi isang pagkakataon upang muling magbalik loob sa mga tunay na halaga ng buhay. Kung bawat isa sa kanila ay nagpasalamat, hindi lamang sa mga biyaya na natamo, kundi sa mga aral na natutunan mula sa punong saging. Ang kahalagahan ng sakripisyo, ang pagmamahal na walang hanggan, at ang pagkakaisa ng bawat isa ay patuloy na bumangon mula sa mga saging na patuloy nilang itinatanghal sa bawat pagdiriwang. Sa bawat kagat ng saging na ipinamahagi sa araw ng saging, nararamdaman ng bawat isa ang kabutihang dulot ni Luningning at ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkaloob ng diwata. Ang mga saging ay naging simbolo ng kanilang lakas at tapang, isang patuloy na paalala na kahit sa mga pinakamadilim na oras, may liwanag na magbibigay gabay. Ang punong saging ay nawawala na, ngunit ang legasiya ng pagmamahal at sakripisyo na iniwan ni Luningning ay patuloy na nabubuhay sa bawat kanto ng bayan. Sa mga susunod na taon, ang araw ng saging ay naging isang espesyal na okasyon hindi lamang sa bayan ni Luningning, kundi sa mga kalapit na kaharian. Ang tradisyon ay kumalat at ang mga prinsipe, prinsesa at mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nagsimula ng magtungo sa bayan upang makiisa sa pagdiriwang. Ang araw ng saging ay naging isang simbolo ng pagkakaisa ng mga kaharian at sa bawat taon, ang mga tao ay nagsama-sama upang magbahagi ng saging at magpasalamat sa mga biyayang natamo sa buhay. Sa huli, natutunan ni Luningning na ang tunay na legasiya ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o mga pisikal na yaman. Ang legasiya ng isang tao ay nasusukat sa kabutihang loob na naipamana, sa mga sakripisyong ibinuhos at sa pagmamahal na ipinagkaloob sa kapwa. Ang punong saging ni Luningning, bagamat nawala, ay patuloy na nagbigay ng liwanag at gabay sa buong bayan. At ang legasiya ng prinsesa ay magiging buhay sa bawat kagat ng saging na ipinagkaloob sa bawat henerasyon. At sa bawat araw ng saging, habang ang mga tao ay nagdiriwang at nagpapasalamat, patuloy na nabubuhay ang di mabilang na kabutihang loob ni Luningning at ang walang hanggang pagmamahal na ipinagkaloob ng diwata. Ang kanilang bayan ay naging isang patuloy na paalala ng kahalagahan ng sakripisyo, pagmamahal at pagkakaisa, isang legasiya na magsisilbing gabay sa lahat ng susunod na henerasyon. At dito nagtatapos ang ating kwento, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Ang punong saging ni Luningning, bagamat nawala, ay nagsilbing simbolo ng walang katapusang kabutihang loob na ipinagkaloob ng prinsesa sa kanyang bayan.
Ang mga saging na ipinamahagi ay naging paalala ng lakas ng pagkakaisa at pagmamahal na nagbigay liwanag sa madilim na mga oras. Sa bawat araw ng saging, ang kanyang legasiya ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat isa, nagsisilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang pangalan, pati na ang mga sakripisyong isinakripisyo para sa bayan, ay magpapatuloy na magbigay inspirasyon sa lahat. Isang kwento ng tunay na pag-ibig na hindi nagtatapos, kundi patuloy na lumalago sa bawat kagat ng saging.